Mas mahigpit na sa mga kolorum ang bagong Southwest Integrated Terminal System sa Diosdado Macapagal Boulevard sa Pasay. Pero dahil dito, nabawasan ang mga bus sa terminal, dahilan para mahirapan ang maraming pasahero na makauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Marami rin ang naligaw papunta sa bagong terminal. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan? Yes, Jessica, nagsimula na nga ngayong araw yung operasyon ng provincial terminal dyan sa Pasay City. No? Ito para sa mga bus na bumibiyahe ng Cavite, Batangas at Mindoro. At dahil sabi nga ng MMDA nanganganay, konti lang yung mga dumating na pasahero, konti lang din yung mga nakabiyaheng bus. Ang dahilan, marami kasi mga kolorum na hindi makapasok dahil nakaabang mismo yung mga tauhan ng MMDA at ng LTFRB doon sa lugar kung saan sila ipapasok. Ito yung naging dahilan. Kaya yung ibang mga pasahero ay hindi agad makasakay ng mga bus na papunta sa kanilang mga uuwian dyan sa Cavite at Batangas. Soft opening ngayong araw ng Southwest Integrated Terminal System sa Pasay. Ito yung dating Sun Plaza sa Macapagal Boulevard. Dito na lang pwedeng humimpil ang mga provincial buses papunta at mula sa Cavite, Batangas at Mindoro. Ayon sa MMDA, 1,000 bus at 43,000 passengers ang kayang i-accommodate ng terminal kada araw. Computerized ang dispatching system kaya hindi makakasingit ang mga kolorum. 13, tabo-tabo. Ayan, si 13, tabo-tabo. Ayan. Tabo-tabo, 13 po. Ayan, Sir, pa-double check po nung license. Ang problema dahil hindi bumiyahe ang mga kolorum, hindi naman sapat ang 800 bus na may prangkisa sa Cavite, Batangas at Mindoro. Naiiyak tuloy si Linda na walang masakyan papuntang Naik, Cavite. Nalilito lang po. Anong nalilito? Hindi kasi wala naman papuntang Tehero. Mga buses na kolorum, natakot sila to go here. Natakot sila dahil dito machi-check mo dahil joint effort ito ng LTFRB, LTO, MMDA. Tawag na tayo ng saklolo doon sa mga buses naman na may franchise na magruta muna ng Cavite para lang madaling pasahero doon papunta rito. Aminado ang MMDA, nanganganay ang lahat sa unang araw ng operasyon ng bus terminal. Kaya naglagay sila ng shuttle sa dating terminal para maghatid ng mga maliligaw na pasahero. Nag-deploy rin ng mga shuttle bus ang MMDA para manundo ng mga pasaherong naliligaw sa Baclaran para maghintay ng bus pa probinsya. Batid ng LTFRB na kinukulang na ang public transport dahil 2003 pa nagkaroon ng moratorium ang paglalabas ng bagong prangkisa. End of May or first week of June, that's the time that the Secretary will be signing the department order for the omnibus franchising guidelines, technically lifting the moratorium. No? And yung mga kolorum, yung mga nangongolorum, we will have more spaces now for you. There will be a niche for everybody. So malapit na ho tayo. Konting ano na lang ho, pasensya na lang po. Aamyendahan rin ng LTFRB ang linya ng mga prangkisa ng mga city bus, jeep at UV Express dahil sila naman ang connecting trip sa loob ng Metro Manila. Hati naman ang reaksyon ng mga pasahero sa bagong terminal. Lang naman namin sila kasi may bata ang layo na pala. Pero dito raw, 5 minutes na, alis ka agad eh. Pangako ng MMDA, Jessica, ay gagawin nilang komportable yung sitwasyon ng mga pasaherong sasakay dyan sa bagong provincial bus terminal sa pamamagitan ng paglalagay ng mga karagdagang upuan, yung waiting shed, at gayon din yung mga comfort room. Kasi dito sa pag-ooperate ng panibagong provincial bus terminal ay makakatipid daw ang gobyerno ng 1.2 million pesos dahil yung dating terminal ng provincial na mga papunta ng Cavite at Batangas ay nirerentahan ng MMDA sa halagang 1.2 million pesos kada buwan, Jessica? Sana lang kasi, Susan, inabisuhan naman nila ng sapat yung mga pasahero, pati yung mga bus company, para hindi naman nagkaroon ng ganitong kaguluhan ngayong araw na parang yung iba, nagulat na lang, nagkandaligaw-ligaw pa, papunta dyan sa bagong terminal, hindi ba? Tama ka naman, Jessica, dyan. Talagang dapat naman nabigyan nila ng sapat na abiso, hindi para nagkabulagaan na lang na wala na pala doon sa dating terminal yung kanilang mga bus na sasakyan dahil parang talagang hindi rin naman naging sa publiko, no? Hindi na ipabatid sa publiko na starting today ay doon nabibiyahe yung ilang mga bus na bumibiyahe dito sa may bahagi ng Katimugan, Tagalog para hindi naman nagkaligaw-ligaw din yung ating mga pasahero. Kaya medyo naiiyak-iyak yung iba ng mga nakausap natin kanina, Jessica. Kasi sa panig
ng MMDA, tinitignan nila yung overall picture. Pero pag kinausap mo isa-isa, no, yung mga na-inconvenience na mga kababayan natin, abay, paano nga naman sila makakauwi? Paano yung mga may kompromiso doon sa kanilang mga pupuntahan, di ba? Maliit na, siguro sa tingin ng gobyerno o mga namumuno, maliit na inconvenience lang yan. Pero para sa mga sumasakay, yung mga may kompromiso, yung mga may uuwi sa kanilang mga tahanan, yung napakaraming bit-bit na mga bagahe, abay, malaking bagay ito. At parang hindi dapat simpleng bagay lang ang trato, hindi ba? Tama, Jessica. Yan yung mga nakita natin sitwasyon kanina. No? Ilang mga medyo nagreklamo kasi may kasamang bata, may mga dalang malalaking bag. Alam mo naman, pag mga umuwi sa probinsya, lalo na weekend ngayon, may mga dala silang mga pasalubong kung ano-ano. Medyo mahirap din talaga na hindi agad sila napasabihan. Hindi nila alam kung saan pupunta. Kung katanghalian tapat kanina, naghahanap ka kung saan yung terminal ng bus sa sasakyan mo. Talagang medyo mauunawaan mo naman kung ano yung pinanggagalingan ng mga pasahero na may nagreklamo kanina doon sa pagpapatupad nga nitong paglilipat ng terminal ng bus dyan sa may bahagi ng Pasay City para doon sa mga papunta ng Cavite, Batangas at Mindoro. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.